Kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Dati, never again. Oh, dati never again. Ngayon, together again. Together again. Diba? So ito mga kababayan, no? Never again. But now, together again. Yan, isang magandang araw po sa atin mga kababayan. At ito, meron na naman po tayong balita ngayon. Vice President Sara Duterte, meron po matinding isiniwalat. Pakinggan din po natin itong naging kwentuhan po ni Attorney Rowena Guanzon at itong si Congressman Marcoleta. Bago po natin ipagpatuloy ito mga kababayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Jiggy, sa aking eksklusibong panayam kay Vice President Sara Duterte, sinabi niya ang kanyang saloobin tungkol sa 2028 elections. Nako, sana mga kababayan, tumakbo itong ating Vice Presidente ng pagka-presidente sa 2028. Marami po talagang mga kababayan natin ang sumusuporta po dito hanggang ngayon. Pakinggan natin ang sinabi ng Vice. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon. Yan talaga dapat, Madam Vice Presidente, no, maaksyonan agad itong korupsyon. No? Di bale kung sakaling tumakbo ka man at ikaw ang magiging susunod ng presidente, sana magawa mo ng paraan itong malaganap po ngayong korupsyon sa ating bansa. Lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Nako po, puro paninira lang sila sa iyo, Madam. Kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Sana meron kasi ikaw yung inaabangan at inaantay ng karamihan, no, na mga Pilipino natin, especially dyan sa Visayas, Mindanao at dito rin naman, particular dito sa Metro Manila, meron din namang mga kababayan natin na sumusuporta pa rin po sa'yo dito. Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Oh, ayan mga kababayan, may hint na tayo no? Pwedeng tumakbo lahat. Oh, ibig sabihin, ayan, may pag-asa tayo na tumakbo itong ating Vice Presidente kung sakaling hindi po siya ma-impeach Nakausap ko kanina si VP Sara nang dumalo siya sa libing ng namayapang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Jiggy. At Bril, anong naging payag ng Vice tungkol sa mga impeachment complaint laban sa kanya? Jiggy, handa raw si VP Sara na harapin ang mga impeachment complaint. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Oh, ayan na. Sa mga nagsasabi na hindi hinaharap ng ating Vice Presidente itong mga inaakusa sa kanya, ito handang-handa po itong sagutin lahat ng mga yan. Hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment. Ano kaya yun? Ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Oh, yun. Yung mga defense team naman na kinuha ng ating Vice Presidente ay talagang handang-handa na rin daw po sila. So yan mga kababayan, narinig po natin itong naging pahayag po ng ating Vice Presidente. Balikan naman po natin itong video dito ni Attorney Rowena Guanzon at ni Congressman Marcoleta, yung anak po mga kababayan. Pakinggan natin itong naging usapan po nila patungkol dito sa Never Again, But Now, Together Again. Nako po. Hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Ontiveros. Ay syempre kasi tatakbo naman ng pagka-presidente yan, di ba? Opo. Plano. Kaya they have this tactical alliance right now. They have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment.
Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat. Oh, ayan narinig nyo po yan mga kababayan, mga kaalyado po ng ano yan dati, no, ng mga Pinklawan, di ba? Kung mag-election tayo ngayon, Oh, kung mag-election, sure bull na, sure win na ang ating Vice Presidente. yan po mismo kay Senate President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Oh, ayan chair ng Liberal Party po itong si Franklin Drilon, mga kababayan, pero sa pananaw niya ay talagang hindi po matatalo itong Vice Presidente kung sakali ngayon po ang eleksyon. Ano? Kaya ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own position talaga siya versus Nationalista Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party ganun. Ngayon may koalisyon na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. Alam naman kasi nila, attorney, na pag si BP ang mananalo, wipe out lahat ng mga yan, di ba? So, do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Balingbing pala kung ganon. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Ayun ang nawala. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati, never again. Oh, dati never again. Ngayon together again. Together again. Diba? So, Together again. sana po mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat bang bigyan ng kredibilidad? Dahil kumbaga sumisiping ka sa dati mong kaaway para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Ang Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign. Which is an indication for me na meron na nga sila. Meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang desire for power na wala na, ekis na yan. makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate itong si Senator Risa Ontiveros. Diba? Kaya dapat po alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party pero pag ayaw nyo ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pang sakripisyo sa akin. May mga kilala kong hinahasang nga mga kaibigan ko, yung mga nawala na. Ang laki ng tawa po dito ni Attorney Rowena Guanzon doon sa narinig niyang never again but now together again. Ayan. Kung may opinion po kayo, ano pong masasabi nyo, i-comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.